Alexa, how many days until Christmas 2026? There aren't any Christmas holidays in 2026. Kamakailan lamang, merong kakaibang mensahe ang biglang kumalat sa internet. So hindi po ito nagmula sa simbahan. Hindi rin po ito nagmula sa isang propeta o pastor. Ito po ay nagmula sa isang robot o AI. Ayon po sa mga kumakalat na video, maraming beses nila na tinanong si Alexa. Tinanong nila si Alexa na simula sa araw na yon, ilang araw bago dumating ang Pasko sa 2026. At ang nakakagulat na sagot ni Alexa, walang Christmas holiday pagdating ng 2026. So ang interpretation po dito ng marami, wala ng Pasko sa 2026. So marami mga tao sinubukang itanong si Alexa patungkol po sa bagay na yan at pare-pareho ng sagot. So dahil po sa mga video na yan na kumakalat ngayon sa internet patungkol kay Alexa at dun nga po sa prediction niya sa Pasko sa 2026, sinasabi tuloy ng marami mga tao na sa taong 2026 pwede nang matapos yung ating mundo at hindi na maaabutan ng Pasko. Kumbaga yung Pasko noong 2025, ito na raw po yung huling Pasko na mararanasan ng sangkatauhan na ito. Kaya marami po ang mga natakot dahil po sa sinabi ni Alexa na ito. Ngayon mga kapatid, para po sa kaalaman nyo, yung Alexa po na tinutukoy po natin, siya po ay isang AI. So hindi po siya tao, bagkos isa po siyang robot. So siya po ay isang artificial intelligence o AI. Ito po ay isang programang ginawa ng tao. Nakikinig ito sa boses at sumasagot sa anumang klaseng tanong. So bago po magkaroon ng ChatGPT na tinatanungan ng maraming tao ngayon, meron na pong Alexa na ginagamit noon para tanungan at siya po ay magbibigay naman ng sagot. So ngayon, nakukuha niya po yung mga impormasyon o yung sagot mula lang din po sa internet. Galing lang din po sa internet. So ibig sabihin kung ano man pong sinasabi ng Alexa o kaya man po ng AI, wala po yung kakayanan para malaman kung ano ang hinaharap. Kasi mga kapatid, siya po ay isang robot lamang. Wala siyang kaluluwa, wala siyang espiritu, wala siyang emosyon, wala siyang kapangyarihan at higit sa lahat, wala siyang kapahayagan mula sa Diyos. Hindi po siya propeta at hindi niya po nakikita yung mga hinaharap. Pero mga kapatid, ito po yung tandaan nyo. Yung mga sinasabi ni Alexa, ito po ay refleksyon ng iniisip ng mundo. So kung yung mundo po ay puno ng takot, pangamba, at mga bagay-bagay patungkol po sa mga katapusan, yun din po yung lalabas sa bibig ng AI. Kaya nga asahan lamang po natin sa sagot ng AI ay yung mga nangyari sa nakaraan at yung mga nangyayari sa kasalukuyan. Hindi po yung mga mangyayari sa hinaharap. Hindi niya po mapipredict o malalaman kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon. Ngayon, isa po sa panlilinlang na gagamitin ni Satanas sa panahon natin ngayon sa mga huling araw ay yung internet o kaya man po yung technology. Kasama na nga po dyan yung AI. So pwede pong gamitin ni Alexa yung AI para ito po ang magbigay ng takot sa maraming tao o kaya man po pangamba. At higit sa lahat, magbigay rin po ng maling impormasyon. Tulad nga po ng nakita po natin na video. Yan po ay nagbigay ng takot sa maraming tao. At maling impormasyon din po. Kasi nga hindi naman talaga alam ni Alexa kung ano yung mangyayari pagdating ng panahon. So dapat mga kapatid, bilang mga Kristyano, huwag po natin pagkatiwalaan kung ano agad yung sinasabi ng AI. Dahil yan po ay hindi po salita ng Diyos. Yung Biblia nga po mismo, wala pong sinabing eksaktong oras o kaya man po panahon ng katapusan ng ating mundo. Kahit nga po yung ating Panginoong Kristo, wala po siyang sinabing eksaktong petsa. Pero mga kapatid, syempre, malinaw po sinasabi po ng Biblia at sinasabi ng ating Panginoong Kristo, totoo po na siya ay babalik. Ang paniniwala ng iba, kaya sinabi ni Alexa na wala ng Pasko pagdating po ng 2026, kasi nga yung Antikristo, hindi niya na po i-allow na i-celebrate ng buong mundo yung Kapaskuhan. Kasi nga ang sineselebrate po dito ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Na alam naman natin, every time na Pasko, naaalala po natin na siya po ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan at higit sa lahat, bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. So sinasabi po ng ilan, kaya wala ng Pasko, aalisin na po yan sa kasaysayan, sa pamamagitan po ng Antikristo. Kasi nga ayaw ng Antikristo na maalala ng mga tao yung ating Panginoong Kristo. So wag po tayo magbase sa sinabi ni Alexa o kaya man po sa kanyang prediksyon. Magtiwala lamang po tayo sa mga nakasulat sa Biblia. Wag po sa sinasabi ng tao kahit po sa robot. Sa panahon po natin ngayon, napakarami na po mga panlilinlang. Dapat po ang pagkatiwalaan lang natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. So huwag po tayo mag-focus sa takot. Bagkus mag-focus po tayo ngayon sa kaligtasan at pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Para po sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Kristo, ito po yung tamang panahon para manampalataya kayo sa Kanya. Hindi po bukas o sa mga susunod na araw. Kasi hindi nyo po alam, pwede ngayong taon mismo bumalik na yung ating Panginoong Kristo. At malinaw sinasabi po yan ng Biblia. Siguradong sigurado, babalik na yung ating Panginoong Kristo. Walang nakakaalam kung kailan, pero sigurado malapit na po ito base sa mga propesiyang nangyayari na sinasabi ng Biblia. So ang pinaka-interesting po ngayon na nangyayari sa ating mundo sa pamamagitan ng AI,
Nakikita po natin dito na hindi lamang sa mga bibig ng tao naririnig yung mga patungkol sa mga huling araw. Nakikita po natin ngayon na sa mundo natin ngayon, umabot na po sa punto na kahit po yung robot, yung makina o yung AI, nagsasalita na po o nagsasabi na ng patungkol sa katapusan. So, ibig sabihin po niyan mga kapatid, sa panahon natin ngayon, sigurado talaga na tayo po ay nasa mga huling araw na kahit yung teknolohiya, sinasabi na po yung patungkol sa mga huling araw. Hindi na po mismo yung Bible o kaya man po yung mga tao. Pero syempre mga kapatid, babalaan ko rin po kayo, mahalaga ang AI, maaaring nakakatulong yan sa atin. Pero pwedeng yan po yung maging dahilan para po tayo ay malinlang o kaya man po malayo sa ating Panginoong Kristo. Kasi nga po kung babasahin po natin yung Matthew chapter 24 verse 4, ang unang babala ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya po, mag-ingat kayo at huwag kayong malinlang. So hindi niya po sinabi na mag-ingat muna kayo sa digmaan o kaya man sa mga mangyayari sa ating mundo. Kundi sinabi niya na mag-ingat kayo una sa mga panlilinlang. So yung mga panlilinlang sa mga huling araw, ito po ay hindi laging halatang kasinungalingan. Minsan ito po ay nakakatakot na impormasyon o kwento na yun nga po walang pag-asa. So yung AI po, pwede po itong gamitin ng Antikristo para tayo ay malinlang at malayo sa ating Panginoong Kristo. So kung titignan po natin, hindi naman masama ang teknolohiya, kundi dahil maaari itong gamitin ng maling espiritu at maling intensyon. So sa Biblia, malinaw po na sinasabi na ang huling panahon ay magiging panahon ng malawakang panlilinlang. Sinabi po ng ating Panginoong Kristo na maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Pansinin niyo po, hindi niya sinabing ililigaw ang ilan, kundi marami. So ang tanong po ngayon, paano maliligaw ang marami sa isang iglap? Sa panahon po natin ngayon, napakarami na po ang nalilinlang. At napakabilis po nun. Sa isang iglap, napakarami po ang nalilinlang. So bakit nangyari yon? Malinaw po ang sagot. Ang sagot po dyan ay teknolohiya. Kasama na po yung AI. Ang AI po ay may kakayahang magsalita na parang tao, sumagot na parang merong kaalaman at magmukhang merong otoridad kahit wala naman itong espiritu o katotohanan. Kapag narinig po ng tao ang isang boses na kalmado, malinaw at parang siguradong-sigurado, madali po silang maniwala dito. So dito po nagiging mapanganib yung AI dahil hindi po lahat ng mukhang matalino ay totoo at hindi po lahat ng tunog na may kumpiyansa ay galing sa Diyos. Marami po mga tao noon pa man hanggang sa panahon natin ngayon, ganyan po yung ginagawa nila para malinlang yung mga tao. At ngayon, hindi na po mga tao ang gumagawa niyan, kahit na po mga AI o robot. Kaya mga kapatid, sa mga napapanood po natin ngayon sa social media, sa internet, tanongin nyo palagi, ito ba ay galing sa Diyos? Kailangan magkaroon po tayo ng discernment at alamin po natin kung ano nga ba yung totoo sa hindi. Lalo na nga po sa panahon natin ngayon, minsan mahirap na pong alamin kung ano nga ba yung totoo o yung hindi dahil po sa AI. So hindi naman po sinabi ng Panginoon na mapapahamak ang lahat sa pamamagitan po ng teknolohiya, kundi dahil po sa kulang sa kaalaman at katotohanan yung mga tao sa panahon natin ngayon. Mapapahama ka lang sa AI o technology kung kulang ka sa kaalaman at katotohanan. Ang problema po, hindi po yung AI. Ang problema po, kapag pinalitan ng AI ang salita ng Diyos sa puso ng tao. Tandaan niyo po ito mga kapatid, hindi kailanman gagamitin ng Diyos ang makina upang palitan ng kanyang salita. Ang ginagamit po ng Diyos ay ang Biblia, ang banal na espiritu, at yung kaluluwa o espiritu ng tao. Kaya mga kapatid, sa panahon po natin ngayon na punong-puno ng takot at pangamba, ang mga naririnig natin sa social media at internet, dapat mapalitan po yan ng kapayapaan at higit sa lahat pag-asa. So mangyayari lamang po yun kung magbabasa kayo ng Biblia at hahayaan nyo po na kumilos sa inyo yung banal na espiritu. So kailangan po natin yan kasi alam natin malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Kaya maghanda na po tayo.